Umanon sa akong pasalamat. Ang sunod nga pagpasalamat gikan sa amuang pamilya. Ang pamilya Duterte, dako kayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan. Mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo para sa ato ang nasod. Daghan kayong salamat sa higayon na ginahatag og oportunidad, ginahatag ninyo kanamo. Mahal ko kayo, ma'am. Kibaw ka, nadawat na yun nako ang ako ang kapalaran. Kaniadto magsige magyukog sultino nga dili ko ganahan magpolitiko, dili lagi ko gusto og kanang gubot. Gusto nako og my freedom. And took me a long time to realize na kinahanglan magsakripisyo gyud ang tao para sa iyahang nasod. And it took me a long time to accept my purpose in this lifetime and my purpose for our peace and development din sa ato ang nasod. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Gikapoy na kuan ng mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Kapoy yun. Ladies and gentlemen, announcing the arrival of the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte! And now, ladies and gentlemen, wag na po nating patatagalin pa, and we shall now hear a message coming from, ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. Mga kababayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahon na nako ang mga pagpasalamat. Unang ako ang pagpasalamat kaninyong tanan sa ako ang mga kaigsuonan dinhi sa syudad sa Tacorong, kauban ang inyong mayor, ang inyong vice mayor, ang ato ang mga dating local government officials, ang ato ang mga city councilors, mga barangay captains, mga barangay kagawad, sa inyuhang imbitasyon kanako nga mutambong sa inyuhang selebrasyon sa Talakudong Festival. Kaganina, nagingon na si Mayor Lina nga adtong 2012 nitambong pug ko sa inyuhang Talakudong Festival. So mao ni ang ako ang ikaduha nga pagsalmot sa inyuhang selebrasyon dinhi sa Tacorong City. Nalipay ko og dako nga nakadawat ko og imbitasyon gikan ninyo kay nahatagan ko og higayon nga muuli sa mua sa syudad sa Davao ug muli dinhi sa ato ang Land of Promise sa Mindanao. Daghan kayong salamat kaninyo. Gikapoy na kuan ng mga taga Manila. Uy, grabe ka plastic ang mga tao dito. Kapoy yun. Ang ikaduha, pagpasalamat gihapon gikan kanako sa inyuhang padayon nga pagsalig ug suporta sa ako ug akong mga kauban sa opisina sa Office of the Vice President. Daghan kayong salamat.
Doon nami mga satellite offices dinhi sa Mindanao, naami satellite office sa Davao City para sa Southern Mindanao, sa Butuan City para sa Northern Mindanao ug sa Caraga, sa BARM naami sa Cotabato City ug sa Western Mindanao naami sa Zamboanga City. So ang pinakaduol sa inyo ha, dinhi sa Tacorong mao ang Davao City. Andam silang mutabang, gamay ra ni kaayo ang amo ang opisina. Pipila lang mi kabuok, naarami sa 300 plus personnel sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may matabang namo kaninyo dinhi sa syudad sa Tacorong, palihog ug pahibalo sa among paningkamutan nga makahatag mi og tabang dinhi sa inyong syudad. Daghang salamat. Ma'am, tagnaon ako. Taga-DepEd mo, no? Tagna pa ko? Basta mga taga-DepEd, gina. Gimingaw na ko ninyo, ma'am. As in, walay binuang. Ganahan ba ko atong trabaho na ako sa DepEd? Ganahan kay ko ato ba? Daghan kaayo miog ka ng mga plano gani nga buhaton unta in the span of 6 years, mga reforms. Di palayas man ko ni Martin o ni Zaldi ko. Magdali ta kay unto na alauna na hapit. Asa ako sunod? Pasalamat. Pasalamat ang ako ang personal nga pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong ang tabang, sa inyong suporta, sa inyong kampanya ug sa inyong boto sa ako atong nilabay na 2022 elections. Daghan kaayong salamat. Overwhelming ang inyong paghatag o pagsalig o pagboto sa ako atong 2022. Ambot lang sa 2028 man sa mga. Kadjot lang, unya na. Umpanon sa akong pasalamat. Ang sunod nga pagpasalamat gikan sa amuang pamilya. Ang pamilya Duterte, dako kayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan. Mga kaigsuonan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makaserbisyo para sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat sa higayon na ginahatag og oportunidad ginahatag ninyo kanamo. Mahal ko kayo, ma'am. Kibaw ka, nadawat na yun nako ang ako ang kapalaran. Kaniya to, magsige magyukog sultino nga dili ko ganahan magpolitiko, dili lagi ko gusto og kanang gubot. Gusto na ko og my freedom. And took me a long time to realize na kinahanglan magsakripisyo gyud ang tao para sa iyahang nasod. And it took me a long time to accept my purpose in this lifetime and my purpose for our peace and development dinhi sa ato ang nasod. Ang sunod nga pagpasalamat maugikan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pirmi man mi nagaistorya sa iyaha sa mga pagtapok sa mga tao, pagpakita sa ilahang suporta sa iyaha og sa ilahang pagampo para kaniya og siya mapasalamaton. Dako kaayo iyang pasalamat sa inyong tanan sa inyong pagampo. Kay amo ang pagtuono maog yun na siya ang dako kaayo nga tabang nga dunay mga good news sa iyaha og sa iyahang kaso maunang naami mga positive developments sa iyahang kahimtang karon. Maunang dako pud gyud kaayo among pasalamat kay ang mga tawo na gyud mismo ang niduol, nagampo sa Ginoo og kasulbaran sa ginaagian karon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Daghan salamat sa inyong pagampo. 5 kabuok ang ato ang contingent, ma'am, no? 5 kabuok ang ato ang contingent, ang ato ang mga contestant sa Talakudong Festival. Pagkahuman, ang utana ko kay Mayor, mga pila ka na sila kabuok, Mayor. Utana lang gani.
Kibalo biya ka sa ko ano, chismusa biya kay ko. Wa gani ko kapugong no, mangutana kung katong congresswoman ko dito nga kulot og buhok og sisaldi ko magigagaw ba mo kay pareho man ko. Mutana lang ko, pila man na, Mayor. Yan na si Mayor, daghan, piyag kaayo na sila, kay kuan mang good, kanang ang estudyante, naapa na sila kanang tighimo og props, naapa nang ginikanan nila magbantay, yan ako, imbitahon ko untan na sila dito karong Domingo sa Amoa sa Davao City, kinamay mga lechon baka, good dito, Mayor. Unya ni Ana si Mayor nga, layo man kaayo po dito inyo ha, magbiyahe sila, unya magkuha ra sila lechon baka. Ana si Mayor, ngano di na lang dinhi ang lechon baka sa ilaha. Mao to, nagingon ko kay Mayor, pwede ra man pud Mayor, makakuha ba mo og 5 ka lechon baka para tagsa 1 baka per contingent. Naaray 5 ka lechon baka naaray 5 ka baka diri nga pwede ihawon sa inyo ha, sa Takurong. Nara. Sige. Balig, amo ara ibilin ang pangpalit sa lechon baka. Nya kamo nalay mangita sa baka, sir. Okay, sige. Ingana na lang ang atuang sabot. So katong atuang mga unsa may tawag ana sa ilaha, contingent manager, contingent owner, contingent leader, trainer. Ang ato ang contingent trainer. No, sila ang ato ang tagaan para pampalit sa lechon baka. Tagpila man ang lechon baka? Ha? Huy, simbako 50,000 na ang lechon baka sa panahon ni BBM. Ingnan na inyong presidente ha, nga dili makatarungan ang iyahang lechon baka, 50,000 na. Makapanguros tagkalit sa... Tagpila tinuod ang lechon baka? 50 yun? Kinsay mo sultik tinuod? 30 ma'am, 30. 30? 30? Fair. 30 ra daw. Ikaw, sir ha? Dili pa ka congressman, kurap ka na ha. Kabalo pa mo sa kalagot na ko sa ilaha. Nagpabuhat ko ang cake sa Davao. Tanawan ninyo sa picture karong Domingo. Nagpabuhat ko ang cake. Dako kaayo nga buaya. Lagi way binuang cake. Anak ko sa akong amigo tag-iya magbikiri. Anak ko, pwede ba ko ni himuan o kanang dako, gyud yung buaya, gyud, anak dako. Kaya para magpiesta ang mga tao sa buaya. Kaya nangutan namin sa Crocodile Park, og naaba sila lechon buaya. Di ba kay ginalechon man ang buaya, no? Yeah, dili na daw sila nagalechon og buaya karon ang Crocodile Park. Wala na daw sila ingana. Moto, nag-istorya-storya mi. Anak ko sa kong amigo nga, katong tag-iya sa bikini. Anak ko sa iya, makabuhat mo og kanang dako kayo. Kaya para magpiesta ang mga tao sa buaya nga cake. Kayo. Kuanto? Kanang amo tong ialay sa mga congressman sa House of Representatives. Ay, makabuan niya ako ang kaagi god. May minuang. Oh, so kadali lang. Ato ang contingent trainers, asa naman mo, sirs ug moms? Ang ato ang person in charge para sa pangpalit og lechon baka ay si Sir Dondi. Kauban ako sa Office of the Vice President. Kulang gay na, sir, no? Kay 30,000 dahil lechon baka. Saan taman ni? Kuwang man. Ha? Pakapin? Unsa daw? Uy, ang Mayor, excuse me ha, ang taga-city government daw. Nagpahuway na sila ugma, nangayo pa sila lechon baka. Kuya, no? Kuya, pautang ako bigay kay balo mo. Kuwang ako ang kwartang dala. Kinsa man kumangutang diri. Kinsay dato aning
Kinsay dato aning stage na nibi paliwag kay mangutang ko kajut. Ha? Mayor Lina, Mayor pautanga sa ako Mayor ha. Padala lang. Uy kwarta. Kuha nga. Ang ako ang kauban, nabilin ang mga kauban ako nangabilin sa Manila. Wala na sila manguban og pauli diri kay isa ra kagabi imang ko ni uli ko gahapon alas 3. Pagka alas 3 sa hapon niya, karong hapon alas 3 mo, balik na pud ko og Manila. So gipasagdan ko nila dire nga nagsigiog saad-saad og lechon baka nya waday kwarta. Gihimo kong scammer sa akong mga kauban. Mayor, pahulma sa ako Mayor ha. Kuan, kulang to og tag 10,000 tong 30,000 madal lechon baka so na. Onya ang sa city, tag pila ka lechon baka sa city. No? Usara daw ka buok. Usara. Wala mo mag-ilog mo din ha. Isa ka buok, lechon baka. Okay? So, kinsay in charge sa City Baka? Ang treasurers daw. Treasurer's office. Ang kuan. In charge sa lechon baka. No, sana all na ay pahuway ugma. Oh, ma'am. Tinuod na, ma'am. Basta taga Mindanao, basta Pilipina, guwapa gina, ma'am. Huwag makapildi sa Pilipina, sa kagwapa. Si Kateki, wala si Kateki. Ambot asa si Kateki. Wala. Pero naa si Kapuso. Si Kapuso. Bagura na siya gikasal. Maguro siya gikasal gyud. Kanang taga-depend po diyang asawa. Taga-depend sir si ma'am no? Taga-depend si ma'am. Oh. Pagbantay lagi mo anang mga maestra, sus kuyaw kay na tirador kayo na, paspas kayo na makapikot og lalaki. Di ba ma'am? Uy, akong mensahe. Ang mensahe para kaninyong tanan, mao ang mensahe sa kalinaw. Dili mamahimo nga dunay kalinaw sa inyong lugar kung magka-watak-watak mo, magkanya-kanya mo. Kinahanglan ang inyong suporta ug pagsalig, ihatag ninyo permi sa inyong kapulisan. Pwede na karon kay wala naman si Torre. Kani ato dili pwede kay naa pa man si Marbil ug si Torre. Nya karon kay wala naman o di ibalik na ninyo inyong pagsalig sa ilaha. Hugot nga pagsalig sa ato ang kapulisan ug sa ato ang kasundaluhan. Kay kinahanglan nila ang inyong tabang. Dili nila mamahimo ang ilahang trabaho kung wala sila'y suporta gikan sa katawhan. Maupod na ang sa kalambuan. Kinahanglan magkahiusa ang katawhan sa likod sa ato ang local government unit. Kay dili po nila mabuhat ang ilahang trabaho ug tarong kung walay katawhan nga nagasuporta sa ilahang likod nga ilahang kasandigan. Ang kalambuan ug ang kalinaw trabaho na sa tanan. Trabaho nato ng tanan. Dili lang na trabaho sa ato ang mga kauban sa gobyerno. Trabaho na sa atong mga anak nga mag-eskwela og tarong, sa ato ang mga teenager nga dili magpabuyag sa ilahang ginikanan. Ato ang mga youth, no? Kanang mga young professionals nato na paniguraduhon nga naa sila, mahuman sila og eskwela og doon na sila'y trabaho og sa ato ang ginikanan og sa tanan, no? Nga dili ta mag apil-apil sa mga kabuang dinha sa ato ang katilingban. Kay bawo mo daghan na kayo ang mga biktima sa mga scammer. Diba no? Online na ang scam, mabiktima sa mga pangilad. Kinahanglan doon na tay conviction sa ato ang kaugalingon nga I will be a law-abiding citizen and will support the government at all time.
mauna siya ang kinahanglan nato aron dunay kalinaw og kalambuan dinhi sa atoang syudad sa Takurong. Mauna siya ang ako ang mensahe para sa inyong Talakudong Festival. Anya, unsa pa may chismis na gusto ninyo may bala? Human naman akong mensahe. Mahal ko kayo, ma'am. Unsa pa man? Ha? Flood control. Di ko ka maka-istorya sa flood control ba kay kanang dili wala kebalo ko pero dili man ko nagtrabaho sa DPWH mao nang murag kumbaga sa ako ang part hearsay siya. So maka-istorya lang ko sa mga butang nga kay balog gyud ko. Kay nakita na ko siya ug na-experience na ko siya sa Department of Education. 2023 na budget di na nako may numuduman karon ang mga amounts pero billions man ang school building program sa Department of Education. 2023 do na mi budget sa Department of Education. Pagkahuman giingnan ko sa House of Representatives na kanang budget din pangayuan na sa mga congressman. Magkuha sila din og budget nila. Moto nakaingon ko sa ilaha nga kanabang inyong mga congressman, musunod ba na sila sa panginahanglanon sa Department of Education? Nagingon sila dili. Kay sila'y magbuot. Kung asa kinsa kanusa nila ibutang o ihatag ang classroom. Mao tong wala ko mo sugot. Ningon ko sa ilaha, dili na pwede kay di mi mahuman sa trabaho namo sa Department of Education kung ang congressman ang magbuot. Kay dili man na siya principal, teacher, superintendent, regional director nga makasulti siya nga unahon nato ni mao ni ang priority sa kadaghan sa mga nanginahanglan mao ni ang ato ang prioritization. Mo to wala ko musugot. Wa sila'y nabuhat. Kaya wa pa sila nakahuna-huna unsaon nila pag-atraka. Nagbuhat big department order, giingnan namo ang mga congressman nga moadto sa ako ang opisina. Oh, naay department order, naay listahan ha. Bago ka makapangayo o classroom building budget, kinahanglan masunod ni tanan requirements. Kay usahay, mukuha sila kwarta way papel. Diretso lang kuha og budget. Pagkasunod tuig 2024, naisahan ko nila, nautakan ko sa mga buaya. Ingon na po sila, adto na po sila, na sila budget. Ingon sila, amuan ni tanan. Pagkahuman, syempre, ingon na po, may dili, prioritization ta. Kaya para kami sa Department of Education, na may accomplishment na tarong. Nga dili siya gikan sa politika. Pagkahuman, ingon man kong dili, ang ilahang gibuhat, nagbuhat sila listahan. Makita na ninyo dito sa 2024 budget, sa General Appropriations Bill. Nagbuhat sila listahan. Kini nga distrito, mauni ang kwarta. Kini na distrito, mauni ang kwarta. Kini na distrito, mauni ang kwarta. Pagkahuman, kato ilang listahan, ilahang gi-attach sa budget sa Department of Education. Nag-submit mig budget, ilahang gibuhatag listahan, gi-attach nila. Unya mo ilang gisaka sa Senado. Nasuko ko kay naisahan ko. Kay nagsigi ko og hangyo sa Senado, dili lagi na sa DepEd. Dili mi mahuman sa amo ang trabaho. Di matarong ang trabaho sa amo ang mga maestra ug sa amo ang mga principal kung ang congressman ang ato ang pabuton. Di man lang gani mayor, di man lang gani barangay captain. Congressman nga tigbuhat og balaod. Nga ang gusto lang niya, ma-elect siya usab. Moray ginahuna-huna niya pirmi. Asa magkuhag kwarta o kanus o paunsa ko mapili usab. Mabalik sa pwesto. So nangutat niingon, in fairness sa mga senador, tulo ko katuig. Duha ko katuig sa Department of Education. Walay senador nga nangayo og budget sa Department of Education. In fairness sa ilaha, ambot asa sila nagapangayo, ma'am, wa ko kibaw.
Pero I can say, by my experience, walay senador nga nangayo sa Department of Education. Tanan congressman. Ingon mi sa Senate, Sir, Ma'am, pwede pakitanggal anang listahan kay dili na amo ang listahan. Dili DepEd ang nagbuhat ana. Pagkahuman, ingon sila, tingnan namin kung anong magawa namin. Ano man na sila dito sa Kuan, sa Manila. Ay, tingnan namin kung anong magawa namin. Pag-abot sa BICAM, wala na DepEd dito. Wala, magsige na lang miog, pang-hearing. So na nahitabo din ha. Kaya wala na Department of Education nga naglingkod sa BICAM. Ang naglingkod sa BICAM, wala na. Ang naa dito, si Zaldico na lang. Zaldico na lang. Why? Tuo mo na i-BICAM. Pangayo mong minutes sa ilahang meeting. Wala na, ma'am. So, pag-abot, paggawa sa GAA, naagihapon dito ang listahan. Wala natanggal ang listahan sa mga congressman. Anak ko sa ako ang undersecretary, anak ko, kibalo ka, pork barrel na siya. Kay ang congressman, ang nisulti kong pila, ang congressman ang nisulti kong asa. Unsa naman lang na itrabaho nato sa DepEd. Nito bang ang USEC? Ayun siya, kung ikihan na nimo ang budget sa DepEd, maapektado tanan. Moto na kaingon ko, sige na lang. Buhaton ta na lang ng mga classroom, total classroom man gihapon na, paniguraduhon lang nato nga tinuod na. Nga dunay lugar, na eskwelahan, dunay classroom. Pagkasunod tuig, 2025 budget na. So, tuig na sa 2024. Ma'am, diri sa likod, ma'am. Unsa na, ma'am? Buko, durian. Buko. Diri, ma'am, sa likod, ma'am. Nya pagkaman, ihatag lang sa mga bata. Binli kog isa, ma'am. Buko lang, ma'am, ay durian. Ikaw nagkakaog durian. Diri, ma'am, sa kilid. Oh, na-distract ko sa ice candy. Lamig kayo. Oh, so pagka 2024, budget tayo na. Buhat na pag budget. Niingon na po ang House of Representatives. Mauna po daw ilahang buhaton. Moto niingon nagyug ko. Sige, anak ko. Kibalo ko nga atakihon ko nila kumuhawa ko sa kabinete. Kibalo nagyug ko ato. Pero niingon ko sa kong kaugalingon, sige na lang, muhawa ko din sa Department of Education. Kaya di na ko mabuhat nga ako ang mupirma sa 2025 budget. Mao paggawa sa 2025 budget, nakapanguros gyud ko. Salamat Lord, imuha kong gisalba. Daghan kaayo blanco, ipirmahan nila mga blanco o ilahang gitunga-tungaan ang kwarta sa gobyerno. Sila sa House of Representatives. So, ambot, nagsabot-sabot sila siguro sa Kongreso. Kaapil lang nga per house. Wa ko kibalo. Chismis na lang tong part na. Katong uban, dili to chismis. Kay giagian dito na ako. So, mauna siya ang sa Department of Education. Pagkahuman karon si kana bang tambalos-los ba? Si Martin Romualdez. So, sorry sister ha, pasayloan lang yun ko sister. Kaya kanang diba, ang ato ang mga ginikanan kaniadto, diba, kita mga bata, no? Tawagon man minilag tambalos-los, sister. Mga bata ba kanang magpabuyag ka, makasabaan ka sa imong ginikanan. Anaon man ka, los-los kang bataa ka. Muna, sir, muna, sister, kay kanang, ang tambalos-los, diba, kay kanang, di ba na bad word, no? Kay kuan man na siya kanang mythical creature, sister. Tinuod, diba? Mythical creature ng tambaluslos na ana siya sa gubat, sa forest. Pag magkita mo, iyaha kang kanang walaon kanya, itudlo kanya sa mali para mawala ka. Mao na ang bagat. Oh, bagat na siya sa Ilonggo po, sister. So, kalimot ko naman, diri na lang dahil ko magatumbong sa inyo. Ayaw na, ayaw. Shh. Nalimot mo sa istorya. Nakalimot ko na si brother, si father, si sister. Asan ako sa istorya? Ni Hawa. Ni-resign. Imbis na ilahang ibutang sa detention unit sa House of Representatives para imbestigahan,
Ilahang gipalakpakan, hawa na diri. Kay madakpan ka. Gipalakpakan nila. Yung pagkahuman, nga sila gikambyo. Unyang pagkahuman, ang ilahang gikambyo, siya maghihapoy ni pili. Diba? O iyahang igagaw. O iyahang pag-umangkon. O sumuuna na siya ang kahintang sa House of Representatives. Wala man ko'y bad word na gisulti sukat ganina, no? Wala. Wala. Hindi na ko katingog na kulbaan. So, mauna siya. Mga kaigsunan ko, malipayon ko, nga nakatambong ko sa inyong Talakudong Festival. Kay dugay na kaayo ang kuan. Dugay na kayo ang last. 2012 pa, no? So, 2012, 2022, pila na katuig nilabay. Mauna ang nag-abogado ko, ma'am, kay hantod 1, 2, 3, 4, 5, like kaya na ko. Pila? 13 years ago. Batanon pa kaayo ko. 2012. Maunang nalipay ko pagkakita na ako nga doon na po yung imbitasyon para sa Talakudong Festival. Og nalipay ko nga nakauban ta mo bisan mo lang ang oras nga nag-uban pa. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Buwatan ng mga loyalista at ng mga dilawan. Saan ko ba nakita ko itong sa buwatan nito? Well, nung isang araw po, hindi mo kon lahat na kahit anong kulay, kahit anong paninindigan, sumapi po sa rallies, no, labang sa korupsyon. At ang pinakamalaking rally nga po na inaayos ngayon ay yung sa 21. Nagkaroon daw po ng counting problema kasi ang sigaw nila is no to corruption na tama lang naman. No? Dahil yan po talaga ang dahilan kung bakit nagsasama-sama ang tao dahil pikampikan na sa korupsyon ng taong bayan na habang lumulutang tayo sa tubig baha, ang mga congressman at saka senatong ay magarbong mga buhay, no? Na parang walang pakialam sa ordinaryo mga mamamayan. So tama lang po na ang ating sigaw ay no to corruption. Pero nagkaroon daw po ng konting problema kasi may mga grupo kasama ng mga DDS na gustong isigaw Marcos resign. At tumututol ang mga dilawan. Isa po sa major organizer ng 21 ay yung pamangkin mismo ni Cory Aquino, no, na anak ni Apo Bali ni Cory Aquino, anak nung daughter ni Cory Aquino na married to a D. At sila yung nagsasabi na hindi po pwedeng isigaw ang Marcos resign. So para maintindihan natin bakit bawal ang Marcos resign sa pagtitipon laban sa korupsyon, at alam naman natin ang pangalan ng Marcos ay kadikit talaga ng korupsyon, no, sa kasaysayan ng Pilipinas at sa buong mundo. Guinness Book of World Records, top 5 most corrupt family, no? Bakit ba ayaw isigaw ng mga dilaw ang Marcos resign? Well, obviously, dahil sila po ay nagkaroon ng sabuatan. Yan po ang dahilan kung ba't ako naniniwala na naging number 2 at number 4 itong si Bam Aquino at saka si Francis Pangilinan. Hindi naman po yung magna-number 2 at magna-number 4 kung hindi nagsaling puwersa ang mga dilawan at ang mga loyalista. Kasi nga ang Pilipinas po, 1/3, 1/3, 1/3 yan. Kung sino nagkampihan, sila mananalo. So hindi ko pa sinasara ang pinto sa alyansa ng dilawan at ng Duterte. Bagamat pag may nangyari po kay Tatay Digong Tiros sa dahig, kahit ano pang alyansa ang gawin nila, talagang ang mananaig ay yung galit ng taong bayan. Kaya nga, magdasal sila na maipalabas na sana sa kulungan si Tatay Digong by way of interim release, na sa tingin ko mangyayari naman. Pero bakit ba nagsabuatan ang mga loyalista at ang mga dilawan na alam naman natin na pinagdududahan na pumatay kay Ninoy Aquino ay ang pamilyang Marcos din, no? At yan naman po ay hindi pa napapasinungalingan hanggang ngayon. Well, ang dahilan po, kwarta. Pera-pera lang po ang pinag-uusapan. Well, alam na po natin sa kasaysayan kung paano yumaman ang mga kawangko ng Tarlac. Minawala pong yaman ang revolusyon nung panahon po ni General Luna, at ang pinagdududahan ay ang isang girlfriend ni General Luna na ninuno ng mga kawangko ang siyang kumuha ng kayamanan ng revolusyon.
Yan daw po ay ginamit nila para ipautang sa mga magsasaka at kapag hindi makabayad ng utang mga magsasaka, kinukuha mga lupa. Hanggang naging 15,000 hectares na ang lupain ng mga kuwangko dyan sa Tarlac. Isa na sila sa talagang pinakamalaking landowners sa Pilipinas. Well, nung panahon po ng agrarian reform, at in fairness, ito naman ay sa panahon ni Cory Aquino, na-agrarian reform po ang Hacienda Luisita. Hindi po 15,000, kundi 4,500. So malaki pa rin po ang naiwan sa kanila. Ang unang halaga na sinabi ng gobyerno na dapat bayaran ay 196 billion. Dahil ito naman yung halaga na binili rin ng Hacienda Luisita doon sa isang kumpanya na nagmamay-ari ng lupa na yan, na sila rin ang may-ari. So kapag sinabi mo na meron just compensation, syempre yung just compensation, kapareho lamang nung halaga na binayad ng Hacienda Luisita para mabili yung 4,500 hectares. Pero hindi po siyempre nakontento ang mga kuwangko dahil ang gusto nila talaga ay kumita ng malaki. So napalaki po nila yan hanggang half a billion hanggang naging 1.2 billion. Now, yung panahon po ni Chief Justice Corona, isa sa suspecha kung bakit pinatanggal nga si Chief Justice Corona, kasi ang desisyon ng Korte Suprema noong mga panahon na yon, ang just compensation lamang ng mga kuwangko ay 196 million. So later on po, lumaki yan at naging half a billion hanggang umabot sa 1.2 billion. Now, yung halagang ngayon ang sinabi ng Court of Appeals na halaga ng Hacienda Luisita. Kaya lang, dahil hindi nabayaran mula nung kinuhang lupa na yan, binigyan sila ng interest. At kapag sinama mong interest doon sa 1.2 billion na halaga di umano ng Hacienda Luisita, aabot ngayon ang award sa mga kuwangko ng 29 billion pesos. 29 billion pesos, gayong nabili nila yung 4,500 hectares na yan sa halagang 196 million. Ito po ang dahilan kung bakit sabuatan ngayon ang loyalista at ang mga dilawan. Pera, 29 billion to be more exact. Alam niyo po, with 29 billion, at kung yan ay mababayaran, yan po ang pinakamalaking award sa kasaysayan ng Pilipinas. At sigurado po ako, kung matatanggap yan ng mga Kuwangko Aquino, sigurado balik na naman sila sa pagiging presidente, dahilan kung bakit itong si Bam Aquino ay ngayon number 2 sa Senado. With 29 billion at kinakailangan lang naman ng mga 8 billion para manalo para sa presidente, sigurado na po na makababalik sa pwesto ang mga dilawan. At ang tingin ko nga po, ang kanilang pambato ay itong si Bam Aquino dahil una-una, kapareho ng pangalan Aquino, pangalawa, kamukha pa, at pangatlo, meron ng pera. Naintindihan ko naman po na ang pag-aari ng Kuwangko ay hindi pag-aari ng Aquino. Pero ang katunayan po niyan, talaga namang mga Kuwangko ang sumuporta kay Ninoy Aquino. Dahil bagamat si Ninoy Aquino ay coming din from a political family sa Tarlac, hindi naman po sila ganun kayaman. Ang talaga nagbigay ng pondo para maging senador at maging politiko ang Ninoy Aquino ay ang pamilyang Kuwangko. At makikita natin na dahil marami pang interes sa mga Kuwangko sa Pilipinas, at yan po ay mga interes ng negosyo, importante na maibalik sa kanila ang pagiging presidente. Hindi pa sapat sa kanila na dalawa ng Kuwangko ang naging presidente, nais pa nila magkaroon ng pangatlo para masigurado rin ang kanilang hawak sa kapangyarihan. At dahil nga sa Pilipinas, ang hawak sa kapangyarihan ay negosyo, hawak din sa negosyo sa Pilipinas. So wag na po tayo magtataka kung bakit ang mga apo na ngayon ni Cory Aquino ay ayaw sumigaw ng Marcos resign. Dahil ang mga apo na po ngayon ang magbebenepisyo sa 29 billion na makukuha ng pamilyang Kuwangko Aquino sa Hacienda Luisita. Sa totoo lang, yung 29 billion na yan, baka mas malaki pa talaga yan kaysa sa tunay ng halaga ng tubuhan. Dahil magkano lang naman talaga ang tubuhan. Ulitin ko po 1.2 billion ang naging halaga dyan, ang pinanahalaga dyan, pero dahil po sa interest payment, umabot po ng 29 billion. So wag na po tayo magtaka kung bakit naging number 2 si Bam Aquino at number 4 si Kiko Pangilinan. Talagang nagkaroon po sila ng kaparehong interes. Ang interes ng Marcos, manatili sa kapangyarihan, matalo ang mga Duterte,
na siya ring adhikain ng mga Cojuangco Aquino dahil ayaw nila sa kay Rodrigo Roa Duterte. Sa katunayan po, ang pamilyang Duterte ay sumuporta kay Cory Aquino. Yung nanay pa ni Tatay Digong noong 1986 ang talagang namumuno ng people power sa Davao. At ang pinagsimulan nga ng karera ni Tatay Digong ay ang pagiging OIC Vice Mayor ng Davao City. At mula nung siya itinalaga ni Cory Aquino bilang OIC, nagsimula na nga ang karera sa politika hanggang naging presidente. Pero tumiwalag po ang Tatay Digong nung tumakbo para presidente itong si Marojas. Ayaw niya talaga kay Marojas. Napaplastikan siya. Ampaw ang tawag niya dyan. No? At nabuisit nga siya dahil sa desisyon ng Korte Suprema na si Grace po daw, bagamat hindi alam kung sinong nanay, ay Pilipino. Kaya nabuisit si Tatay Digong at nagdesisyon, sige tatakbo ko, and the rest is history. Bakit ayaw ng mga Marcos at Cojuangco Aquino kay Duterte? Well, una-una, hindi uring mayaman. Class. Hindi naman completely mahirap si Tatay Digong dahil ang tatay niya ay gobernador. Pero wag po kayong magkakamali. Ang mga mayayaman sa Pilipinas, linalait pa rin ng mga probinsyano. At sa tingin nila, ang Tatay Digong ay probinsyano. Bagamat may kaunting kaya, hindi man kasing yaman ng mga Cojuangco na 15,000 hectares ang kanilang pag-aari. Pangalawa, siyempre, sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Cojuangco hindi lang pinagdududahan na ninakaw ang pera ng taong bayan, kung hindi nagtaksil pa rin kay General Luna doong nakipaggera ang Pilipinas laban sa mga Amerikano. Ibig sabihin, sa kasaysayan, ang mga Cojuangco ay makapili sa mga dayuhan na nais sumakop sa ating bayan. Yan po naman ay nasa kasaysayan na ng Pilipinas. At siyempre, ang mga Amerikano naman ay talagang gumagamit ng mga Pilipino para maging alipin ng mga Amerikano, mga Pilipino. At yan din po ang kwento ng mga Marcoses, di ba? Si Marcos Sr. nanatili naman sa kanyang pwesto, bagamat siya ay talagang kinasusuklaman bilang isang diktador dahil pinapagamit niya yung base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano nung panahon ng Vietnam War. Lahat naman po ng mga supplies ay nanggagaling dito. Lahat ng mga eroplano nanggagaling sa Clark at sa Subic dahil ang Clark at Subic po ay ang pinakamalaking Air Force headquarters at naval facility ng Amerika sa labas mismo ng Amerika, mas malaki pa kaysa dun sa Hawaii. So makikita natin na talagang yung impluwensya ng mga Amerikano sa Pilipinas ay pinatutupad sa pamamagitan ng sabuatan ng mga Amerikano sa mga kapwa Pilipino natin na mga bagong mga makapili. At yan nga po ang kwento ng mga Cojuangco at ng mga Marcoses. At ang kapalit naman po dyan ay limpak na salapi. Sa mga Cojuangco, panahon pa na General Luna na nawala yung pondo ng revolusyon. Sa mga Marcoses, hinayaan nila na mangurakot at maging top 5 sa Guinness Book of World Record na pinakakurakot na leader kapalit ang kanilang pagiging sunod-sunuran na nagpapatuloy na naman sa ngayon. Dahil ang Marcos Jr., sunod-sunuran, hindi lang pinagamit ang siyem ng base militar ng Pilipinas sa mga Amerikano para sa isang gera na wala naman tayong kinalaman dyan sa Taiwan. Kung hindi, bukod pa sa pinapagamit ng mga base militar, hinayaan pa na ilagay dito sa atin yung Typhoon missile na nung minsan ay kamuntik na maging mitya ng isang nuclear war doon sa tinatawag na Cuban Missile Crisis. So ang kasaysayan ng Pilipinas, may dayuhan na nais manakop at ang pananakot palaging pinapatupad gamit ang kapwa Pilipino na ang kabayaran ay pinayayaman ng santamukal. Yan po ang kasaysayan ng Pilipinas na malungkot at sana po ay tuluyan ng magbago. Well, ang tingin ko po, dahil nga dito sa issue ng korupsyon, may bago ng pagmumulat ng mga mata ang ating taong bayan. Alam nila na ang mga politiko ay naririyan sa kapangyarihan dahil sa pera. Number 1, pangungurakot. Pangalawa, pera na binibigay ng mga banyaga kapalit ng kanilang pagiging sunod-sunuran. At sa tingin ko, itong galit na ito ay po pwedeng maging panimula para sa tuluyang reforma sa ating sistema. Ang kauna-unang dapat pong mangyari ay yung realisasyon na ang pagpasok sa politika hindi negosyo. Nang dapat gawin ng Pilipino, parusahan,
yung mga politiko na nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para itaguyod ang interes ng mga dayuhan, hindi ang interes ng mga kapwa Pilipino. Kaya sana po, pagdating ng September 21, bagamat ang mga pamilyang Aquino, Cojuangco at Marcos ay nagsasabuatan at linilihis ang issue na para bagang walang issue sa korupsyon ng mga Marcoses, samantalang ang korupsyon, ang punot dulo niyan ay ang presidente. Siya ang nagtalaga kitambaluslos. Siya ang pumayag sa budget na binaboy ni Tambaluslos para magkaroon ng napakalaking kita ang mga congressman at senatong. Siya rin ang pumili kay Tambaluslos. At ngayon, wag po tayong magkakamali. Bagamat meron ng bagong muka sa Kongreso na si Boji D, na mabait naman niya, kilala ko yung personal, pero ang katunayan niyan, yan po ay bata-bata rin. Hindi lang ni Marcos Jr., kundi ni Tambaluslos. So kung inaasahan natin ay pananagutan, kalimutan nyo na po yan. Dahil itong si Boji D, super BFF po yan ni Speaker. Bakit? Well, dahil yan po ay taga Isabela. At ang mga Isabela naman po ay talagang pinamumunuan ng mga D at ng mga Albano na talagang malapit sa isa't isa. At itong D at Albano po ay talagang panahon pa ng kanilang mga tatay ay talagang malapit na sa isa't isa. Marcos Sr. pa at mga D Sr. at Albano Sr. Kaya nga po, huwag kayong magtataka. Ang ginawa po nila sa Kongreso, tinanggal si Tambaluslos para maibsan ang galit ng taong bayan. Pero wag po kayong papayag na maibsan ang galit natin. Dahil hanggang hindi po magkaroon ng bagong sistema, patuloy po ang kultura ng korupsyon habang hindi natin binabasura ang konsepto ng SOP o Standard Operating Procedure, patuloy po tayong lalangoy sa tubig baha habang ang pondo ng bayan ay linulustay dito sa mga walang kwentang mga flood control projects. Well, malungkot po ang aking komentaryo dahil para bagang talaga namang pong pinagkakaisahan ng sambayan ng Pilipino ng mga mayayaman na nagpapagamit sa mga dayuhan. Pero ang katunayan po, tayo pa rin ang soberenya. Tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga kayumanggi, taas sa atin po ang kapangyarihan ng gobyerno. Yan po ang tunay na angyo ng demokrasya. So magising na po tayo. Simulan po natin sa pagsisisante sa mga walang kwentang mga politiko. Ang panawagan natin, Marcos resign, Marcos bangag, Marcos magnanakaw, Marcos mamamatay tao, Marcos torturer. At dahil po dyan, Marcos resign. Kapangyarihan po natin yan bilang mamamayang Pilipino, bilang soberenya, na hingin ang resignation ng walang kwentang leader na wala sa tamang pag-iisip. September 21 po, tayo po'y lumabas sa lansangan, ipakita ang galit dahil baka akalain nila na ibsan na ang galit natin dahil lamang sa pagsisisante kay Tambaluslos. Pakita po natin ang kapangyarihan ng pagkakaisa. Tama na, sobra na, palitan na, now na. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong namabalat na spokesman ng bayan, Harry Roque, mananahimik sa buong araw para magkaroon ng boses sa mga pagtitipon na gaganapin dito sa Hague. Sa 19, bukas, nandun po tayo sa Amsterdam. Simula po yan ng alas 5, doon po tayo sa Dam. Pagkatapos po niyan, alas 10 ng umaga, sa 20, mamarcha po tayo sa The Hague. Simula po yan sa Land Van Regan, papunta ng ICC, pabalik po ng Land Van Regan. At sa linggo, tayo po ay magkakaroon ng convergence. Magsisimula po tayo dyan sa Land Van Regan at pagdating po ng alas 2, alas 3, pag-uulan na, lilipat tayo sa isang covered venue. Huwag po kayong mawawala dahil miski tayo po ay malayo sa inang bayan, maririnig din po ang boses natin, lalong-lalo na marami po mga international media na inaasahan pa rin natin dumating dito, bagamat di na nga po matutuloy ang paglilitis ni Tatay Digong. See you po 19, 20, 21 at meron din po mga pagtitipon 22, 23. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ako po ang inyong spokes ng bayan nagsasabi, please lang, nganindigan na, tama na, sobra na, tama na ang kasamaan sa ating lipunan. Mahal ko pong Pilipinas. Ito po aking tanging lupang sinilangan, ang tanging lupang sinilangan na aking mamahalin.
pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bye.